Binanatan na nga ni Pangulong Duterte, dinikdik pa ng asin. Kala niya, mga kilos nito, calculated lahat. Bipileni, talaga nagiging kontrabida ka na. Eh, lahat yata sinasawan mo naman sa issue. Ikaw naman, hindi ko naman maintindihan sa'yo. Sec Panelo, pakitanggal ho yung mask. Anyway, mag-isa na naman ho kayo dyan. Baka pwede nang tanggalin nyo yung mask. Kasi iba itsura na dyan sa mask nyo eh. Para ho kayong tapos yung... Sec Panelo, sayang naman ho yung gwapo ninyo. Tanggalin nyo na ho yung mask para ho kayong ibon dyan eh. Biro lang po, Sec Panelo Kasi sayang naman yung gandang lalaki ninyo sa mask ninyo. Paano naman ako pipigil na hindi kita pansinin? Eh, lahat naman yata pinasukan mo na. O, anong sabi mo na naman? Binanatan mo si Presidente Duterte. Sabi mo, yung remark ni Presidente na he cannot afford to be brave in the mouth against China is shameful to the Filipino people. Yung sinasabi ni Presidente, BP Leni nagsasalita, na hindi siya magiging matapang sa kanyang bibig. Kasi, hindi ba, matapang si Presidente sa mga pagsasalita niya. Eh ngayon daw, hindi daw siya matapang sa China. Ito yung nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. Kasi daw ang numero unong obligasyon, labanan ang karapatan ng bansa. Unang-una, BP Leni, sino ba nagsabi siya yung hindi natin pinaglalaban ang karapatan ng ating bansa? Kung ang tinutukoy mo, yung mga pinagagagawa ng China dyan sa karagatan. Sabi ni Noypi in Alaska, correct daw ako, minsan lang magkomento yan. May tama ka, Brad. Huwag naman may tama. Tapos sabi nitong isa, pang derby yan, si Sec Panelo. Oo nga eh. Talpa ka na! South China Sea, hindi ba nakikita mo? Paulit-ulit na itong si Teddy Boy Locsin, wala nang ginawa kundi magprotesta. Yun nga tingnan nyo Ayan, halimbawa dyan paulit-ulit lang nilang sinasabi na walang ginagawa ang gobyerno natin patungkol dito sa China. Paulit-ulit yan Pansinin nyo, paulit-ulit nila sinasabi yan. Pero ang totoo, paulit-ulit naman na nagpapasa tayo ng diplomatic protest. Paulit-ulit na ginagawa ni Secretary Locsin yan. Anong walang ginagawa ang gobyerno natin? Ano ba gusto nyo? Si Pangulong Duterte ang magsulat, may diplomatic protest. Ito, papel. Ganon? Meron nung tamang ahensya ng gobyerno ang magbibigay ng diplomatic protest. Yan ang DFA. So si Secretary Locsin gumagawa niyan. Okay? Lagi niya ginagawa yan. Unang-una nga hindi naman kasalanan ni Pangulong Duterte kung bakit yung mga Chinese na yan napunta dyan sa island na yan. Alam naman natin na karaang administrasyon yan, yung bulong-bulungan yan. Sabi nga nila, baktok-baktok yan. Yan ang dahilan. Di ba? Ngayon, sisisi nyo kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, ginagawa niya ng paraan. Lagi niyan sinasabihan, si Sec Locsin, diplomatic protest. Diplomatic? Anong gusto nyo, bombahin? Sabi naman, ang sagot naman nila, ito naman ang argument nila, ang sagot naman nila, hindi! Kailangan manindigan! Hindi naman namin sinabing gerahin. Manindigan lang si Pangulong Duterte. Aba, ano ba ang tamang paninindigan? Di ba magbigay ng diplomatic protest? Diplomasya? Bihira. Pati nga yung... Back channel talk, yun. Back-talk kasi mahilig sila sa back. Ano ba ito si Trililing? Bakit mahilig sa back channel? Nagdududa na tuloy ako Joel Natilipisi. Sabi nila hindi ko sure kung totoo yung back channel Baka mamaya ay nako ni Trillanes sabi niya baka pati ako demanda mo Trillanes Mayaya ka naman sa balat mo. Ginawa nilang batas. Initially, ayaw magprotesta sana. Pero nung makita ba, hindi. Parang verbal threat to war. Ayaw natin to. Sanang protesta na naman tayo. Pati yung si Secretary Delphine Lorenzana, binabanatan mo. Sabi mo sa iyong programa sa radyo na kailangan bigyan natin ng papahalaga yung kalayaan at kasarinlan. Kaya pala mahilig sa back kasi
Diba? Hindi ako, binabasa ko lang to ha. Kasi dahil sa dog daw si Trillanes, di ba yung sinabi ni Pangulong Duterte? At mukha daw itong mga leader ng bansa. Ah. Takot sa Beijing. Sus, Mario, ano ba yan? Sama naman pinagkukukuha yan. Alam mo kasi, BP Lenny, iba ang labanan sa internasyonal. Yun ang tinatawag na geopolitics. Hindi ka naman kasi na-expose doon. Walang mawalang galang na sa'yo. Ang karanasan mo lang doon lang sa atin, sa Naga. Ikaw yung ordinaryong empleyadong abogado lang naman sa isang departamento doon. Kaya hindi mo alam ito. Itong presidente, mag-aaral to. May kanta ako dito. Sinaktan mo ang puso ko. Talagang ano, di ba? Binanatan na nga ni Pangulong Duterte, dinikdik pa ng asin. Kala niya, mga kilos nito, calculated lahat. O ayun na, sabi ni Noy P in Alaska Vlog, mga kabanateros, follow naman kayo sa YouTube channel, Noy P in Alaska ha. Uy, follow niyo yan, ang ganda ho ng mga videos niyan ha. Parang yung videos ng kapatid ko, maganda rin ha. Ayan nga ho ang nangyayari. So, hindi ho natin maintindihan. Bakit ho ba ito si Leni Robredo? Patuloy na parang kontrabida, palagian na lang. Ano ba ito? Lumaki ba ito noong mga panahon ni Max Alvarado? Ano ba? Bakit ba nagkaganyan yan to si Leni Robredo? Kasi may punto naman talaga si Sec Panelo. Nakakuha niya eh. Ano bang alam nito ni Robredo pagdating mo sa geopolitics, di ba? Sa Bicol nga eh. Ito alam niyo ba may nagagalit sa akin mga Bicolano? Alam mo, totoo ito. May nagagalit sa akin Bicolano, bakit? Yung sinasabi ko na keso Bicol supporter lang ni Leni Robredo, mga taga Bicol, nagagalit to sa akin, sasabi nila, hoy! Hindi lahat kaming taga Bicol, supporter niya na. Ayaw nga namin niya si Leni Robredo eh. Naganyan nila ako. Yun na nga lang eh. Hindi niya maayos eh. Yun na nga. Eto, sige na nga ho. Sige na nga ho. Kayo na akong tumingin. Hindi ko sa inaano ko Bicol ha. Marami rin ng magagandang lugar dyan. Pero na mapagating naman ho sa yung pamumuno ni Robredo dyan sa Bicol naman. Sa totoo lang, kaya lang naman naging congresswoman yan dyan sa Bicol dahil sa asawa niya eh. Diba? Sa totoo lang, asawa lang naman niya dahilan dyan eh. Ang talagang totoo ito. Kayo mga taga Bicol, alam niyo yan. Sinasabi lang naman nila sa akin, ha? Sa totoo lang, hindi naman nila kilala yung si Leni Robredo. Kaya lang naman nanalo yan, yung asawa daw niyan, talaga ang kilalang okay. Sabi nila, ewan ko kung totoo. Sabi nila sa akin, okay daw yung asawa talaga ni Leni Robredo. Kaya nga daw, nabit-bit sa pagka-congresswoman niya si Leni Robredo dahil sa asawa lang niya. Pero in terms of kaalaman, wala ho talaga. Alam mo, Senator Ping, yan si Patungkol naman to kay Lacson. Presidente, tactician yan. Nakita mo yung sa Balangiga Bells? O hindi ba? Balagiga. Ang daming Okay. nagsabi doon, dapat hindi ka nagsalita niya sa harapan pa ng ambassador ng Amerikano. Isipin mo yan ha. Sa harapan ng ambassador ng Amerika, sinabi niya, you must return the Balangiga. Saan ka nakakita ng presidenteng ganyan? Saan ka nakakita ng presidenteng ganyan? Isipin mo, for the entire history of the Philippines, walang ganyan dumiretso. Alam mo ibig sabihin ng ambassador, di ba? Ambassador is like representing the President of America. Ganon, ambassador natin sa mga ibang lugar, representing the President of the Philippines. Ganon ang protocol na ibinibigay doon sa mga yun. Ganon ang turing. Pero yet, sinabi niya, soli niya yan, ha? Umayos ka. Cursing. At talagang pinakita mong galit ka. O hindi ba? After a few months, binalik sa atin. Ganun talaga ang presidente. Mahusay nga eh. Magiging presidente ba yan kung mahina? Hindi pa nga nakatanggap ng talo yun sa eleksyon eh. Ano ba kayo? Kaya pagkatiwalaan nyo ang kagalingan ng utak nitong presidente ito. Hindi ito. Alam mo, sigundahan ko lang yan ha, yung
Pag-iisip ni Presidente, alam niyo ba nung nagsimula yan si Presidente na umingay-ingay? Isipin mo, mayor. Mayor lang siya sa Mindanao. Hindi ko nilalanglang yun, pero mayor na nga, tapos Mindanao pa. Alam naman natin karamihan na nagiging pangulo, nandito sa Central Luzon, di ba? Lian Orsine, maraming salamat. Nakakahawa pa epek si BP. Bakit hindi niya iniisip na Presidente ang may karapatan na mag-decide ng tamang desisyon? Wala nga hong jutak yan. Maliit lang talaga. Sa tingin ko lang naman. Noon, isipin mo, kulelat si Presidente. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang maging kulelat ang isang sa survey para tumakbo kang Presidente? Kulelat ka? Anong nangyari? Nag-igay ang taong bayan. Sa tingin mo, ito'y walang kasamang sistemang nangyari? Ha? Tapos unti-unti umakyat. Nung umakyat, talagang lalong naging third. Even to the last days, ng mga last few days ng campaign, hindi top 1 si Presidente. Remember, ang nagta-top 1 nun, si Binay. Binay, tapos palitan si Presidente Duterte at saka si Marrojas, palitan sila. Si Binay ang top 1 nun. Tas unti-unti siyang umangat. Alam niyo kung bakit? Matalino yung tao . Alam niyang kumiliti. Ito tingnan niyo ito. Tingnan niyo ito. Alam natin, kaming grupo namin, na-experience namin kung gaano kabayas ang media noon. Ito experience namin itong personal sa Hong Kong. Mantakin mo Pinadala si Marrojas, nandoon si Leni Robredo, nandoon si Corina Sanchez. Sa bayan Sino nagrepresenta kay Pangulong Duterte? Mocha Girls. Totoo. Hong Kong yan Hong Kong yan. May sariling medyang dala. Etong sila Marrojas, buong ABS-CBN. Kitang-kita namin nilangaw. Wala pang 100. Wala pang 100 na nagpunta sa Hong Kong sa rally nila. Ang lakas ng loob, nakipagtapatan. Alam mo, eto on the spot, nakita nyo lahat yan. Nakita nyo yung video na yan. On the spot, binanatan ni Mocha. Tingnan nyo yung mga tao doon. Tingnan nyo. Walang tao. Ginano ni Mocha. Anong sagot ng ABS-CBN? Libo-libo ang nagpunta sa rally ni Marrojas sa Hong Kong. Kitang-kita namin yung pagkabayas ng media noon. Anong libo-libo? Nandun kami. Nandun ako, katabi ko si Leni Robredo. Nakita ko. Nakita ko sa mata ko. Ako yung nagbibideo nun . Yung nag-trending na video nun. Ako yung nagbibideo nun. Lumakad ako sa harapan nila. Binidyo ko. Tingnan nyo ito nangyayari. Ako nag-video nun. Kitang-kita ko yun. Tapos sasabihin ninyo, ganyan katindi ang bias ng media at that time. Pero paano ni Presidente Duterte pinaikot para siya ma-feature ng media? Simple lang naman. Warton? Warton lang yan si Marrojas . Tingnan nyo. Sabi ko nga si Presidente, street smart yan . Bakit? Okay. Nasa iyo media, Marrojas . Sige. Warton ka lang naman . Anong Warton sinasabi mo dyan? Baka Watson. Di ba? Ginanyan ni Presidente, Aba, ito naman si Marrojas, pabida rin. Hindi. Sampalan tayo. Di kuha ni Presidente media. Bakit? Na kay Marrojas yung media, di ba? Nasa kanya, nasa administrasyon ng media nun . Binanatan ni Presidente. Yung drug niya, wala naman nangyari. Padangon niya. Ganon. Tinrigger niya tinrigger yung si Marrojas naman, hindi pwede yan. Lalaban ako. Kung gusto mo, sundukan na lang . Huwag sampalan, sundukan na lang. Huwag sampalan. Di ba?
O di pumatol siya ngayon. O di laman ng balita si Pangulong Duterte. O isipin mo kahit ayaw ibalita si Pangulong Duterte noon, laman siya ng media. Bakit? Tuwan-tuwa ay mga Pilipino pag si Presidente sumagot eh. O, di sige. O, laman ngayon siya ng balita. O, ganong kawais ang Presidente natin. Marunong. O, kaya nga sabi ko nga, doon mo makikita na street smart si Presidente at yung mga kalaban niya, bobo. Bakit? Kung ikaw nagtatap ka sa survey at tinitira ka ng mababang tao, yung nasa huli, hindi ka dapat pumatol. Bakit? Baka umangat yan eh. Halimbawa na lang, si Pamatong, pag bumanat yan, kung patulan yan, baka angat pa yan. Naririnig pa yung pangalan niya. Kung may utak ka, hindi mo papatulad yung nasa baba mo. Bakit? Aangat lang yan. That's a simple propaganda. Simple PR. Wag na wag kang papatol sa nasa ibaba mo. Bakit? Iaangat mo lang siya. Kaya nga ang only way niyan, i-trigger mo yung nasa taas mo para pagka emotion niyan, na-trigger at tatanga-tanga yan, lalabanan ka niyan, aangat kang kasabay. Wharton graduate eh. Yan ang Wharton graduate. Hindi nyo nabansin yan, ganyang kautak ang presidente nun. Kitang-kita ko yan nung ano. Kitang-kita ko. Alam ko mangharot yan eh. Pagka medyo nawawala yung news sa kanya, mga halik yan. Diba? Ganyan ang style niya nun. Sa tingin nyo, may issue na siya pagdating sa babae. Bakit siya manghahalik sa stage? Ano sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, kaya siya manghahalik sa stage? Dahil lang sa, trip ko lang. Alam niyo ho ba na marami nagsasabi sa kanya, sumisita sa kanya no that time na yun, wag mong gawin yan. Kasi yan na nga yung binabato sa'yo, manghalikan ng yung babae. Yan na yung binabato sa'yo eh. Alam mo ginawa ni Presidente? Ginawa ni Presidente to. Paulit-ulit niya sinasabi. At tuwa tuloy mga tao, pati yung media, pinagtripan siya. Sige, di balita niyo ko. Sabi niya, alam mo, ngayon, dalawa ang asawa ko eh. Hindi ko nga alam kung sinong gagawin ko pag ako nanalo. Hindi ko nga alam kung sinong gagawin kong first lady. Siyempre yung tawa naman ang tawa. Babalita na naman siya ng media. Eto si Rodrigo Duterte, dalawang asawa, ganyan-ganyan. Di laman na naman siya ng balita. Ganon nung kautak si Presidente. Hindi nyo alam yan. Kayong mga taga-liberal. Ay nako. Sa totoo lang Sa totoo lang. Kung utak at utak lang, nakakaipangulo talaga. Kaya ngayon, ginagamit niya yan, how to negotiate, kung itong BFA tatapusin o hindi. Na para bagang nagdudunong-dunungan, hindi siya ganon. Madunong talaga siya. Nag-aaral eh. Hindi kagaya itong mga kontra ng kontra. Kala mo, ang gagaling.